Asawa ko? Ah, isa lang siyang losyang na matandang tagasaing. Wala na siyang kahit anong dating bilang babae. Sa weekend getaway natin sa Tagaytay, ikaw lang ang inaasahan ko ha? Ang mga salitang iyon ng aking asawa, na parang isinuka niya lang, ay tumagos mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang study. Bigla, ang hangin sa sala ay tila nagyelo at bumalot sa akin ang isang nakakakilabot na pakiramdam. Ang asawa ko, na karaniway nag-iingat sa kanyang boses, ay tila ipinagmamalaki pa ang sinasabi niya ngayon. Para bang sinasadya niyang iparinig sa akin na nasa kabilang panig ng pinto. Ngunit sa sandaling iyon, ang babaeng may malambing na boses sa kabilang linya ng telepono at ang tuwang-tuwang asawa ko ay walang kamalay-malay na sa loob lamang ng ilang araw, ang lihim na bakasyon nilang iyon sa Tagaytay ang magiging mitsa na tuluyang wawasak sa kanilang mga buhay. Ako si Lourdes, 48 taong gulang. Sa loob ng 20 taon ng aming pagsasama, inilaan ko ang buhay ko bilang isang may bahay para alagaan ang aming pamilya. Ang asawa kong si Marco, 50, ay isang manager sa isang kumpanya sa Makati. Mula pa noon, mataas na ang pride niya at may tendensiyang maliitin ang iba kapag may hindi siya nagugustuhan. Wala akong anumang reklamo. Kahit pa sa 5 taon na pag-aalaga ko sa kanyang mga magulang. Ako lang mag-isa ang gumawa ng lahat hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit nang matapos ang pag-aalaga at nakahinga na ako ng maluwag, unti-unting lumamig at naging malupit ang pakikitungo sa akin ni Marco. Matapos ibaba ang telepono, lumabas si Marco mula sa study at pumasok sa sala na may masungit na mukha. Hoy, wala pa bang pagkain? Ang kupad-kupad mo talaga. Ihahain ko na po, mahinahon kong sagot. Nang ilapag ko ang pritong galunggong at adobo, sinadya ni Marco na bumuntong hininga ng malakas. Araw-araw na lang, ganito, paulit-ulit na pagkaing mukhang pulubi. Hoy, bakit hindi mo subukang ayusin ang sarili mo? Halos hindi ka na nga nag-aayos. Ang mga damit mo, puro mumurahin. Mula nang mamatay ang mga magulang ko, bigla kang pumangit at tumanda. Pinapakain lang kita galing sa pinaghirapan ko, kaya isipin mo naman ang kahihiyan na dinudulot mo sa akin kapag kasama kita. Sunod-sunod na matatalim na salita ang tumama sa akin. Ngunit hindi ako sumagot. Heto na naman siya. Bulong ko sa aking isipan, habang tahimik na yumuyo ko at hinahayaang lumipas ang kanyang galit. Ito na ang aking pang-araw-araw na buhay. Sa pag-aakalang ang pananahimik ko ay tanda ng pagsisisi, lalo pa siyang ngumisi ng may pang-iinsulto. Sa darating na weekend, may company outing kami sa Tagaytay, kasama ang golf. Mag-overnight ako. Ihanda mo ang maleta ko. At hoy, siguraduhin mong ilalagay mo roon yung mamahaling pabango na binili ko dati at yung mga bagong underwear. Kasama ang mahahalagang kliyente, kaya dapat presentable ako. Opo, naiintindihan ko. Overnight sa Tagaytay, mahahalagang kliyente. Lahat kasinungalingan. Alam na alam ko na ang kanyang tunay na pagkatao. Noong Biyernes ng hapon, maingat na inayos ni Marco ang kanyang buhok sa harap ng salamin at isinuot ang bagong-bagong designer jacket na inihanda ko. Isang kasabikan na hindi ko kailanman nakita sa kanyang mga ordinaryong business trip. Oh, aalis na ako. Sa Linggo ng gabi pa ang uwi ko, kaya huwag kang papasok sa kwarto ko, maliwanag. Mag-iingat po kayo, sabi ko habang nakayuko sa may pintuan. Tiningnan niya ako ng may paghamak. Kumain ka rin ng masarap paminsan-minsan. Tutal, pera ko rin naman yan. Basta, siguraduhin mong mababantayan mo ng maayos ang bahay. Blag! Malakas na isinara ang pinto. Sa sandaling iyon, ang maskara ng isang masunurin at kaawa-awang asawa ay biglang natanggal sa aking mukha. Sa katahimikan ng bahay, nagmamadali akong pumasok sa aking silid-tulugan at binuksan ang isang nakakandadong drawer sa ilalim ng aking aparador. Mula roon, kinuha ko ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang makapal na tumpok ng mga ulat mula sa private investigator na kinuha ko
para imbestigahan ang panloloko ni Marco. Ang babae ay si Chloe. Isang 35 taong gulang na kasamahan niya sa trabaho. Halos 1 taon na silang may relasyon at ang biyahe sa Tagaytay ay para ipagdiwang ang kaarawan ni Chloe sa isang luxury villa na may private infinity pool nagkakahalaga ng 50,000 piso kada gabi. Kasama sa ulat ang mga litrato nilang magkayakap sa isang mamahaling restaurant at mga kopya ng resibo ng mga alahas na binili ng asawa ko para sa babae gamit ang pera mula sa ipon ko. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Binuksan ko ang huling pahina ng ulat. Nakasulat doon ang resulta ng background check na ginawa ng investigador kay Chloe. Hindi siya single. May asawa rin siya. Ibig sabihin, ang ginagawa ng asawa ko ay isang napakasamang double affair. Tinitigan ko ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang contact number ng asawa ni Chloe, Attorney David Reyes, na nakasulat sa itim na tinta, 7:00 na ng gabi. Sa mga oras na ito, malamang ay nagbubukas na ng champagne sina Marco at Chloe sa loob ng kanilang luxury SUV papuntang Tagaytay. Sa malamig na sala, dahan-dahan kong kinuha ang aking smartphone. Ang tibok ng puso ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang mga numerong nakasulat sa papel. 3 beses itong nag-ring bago may sumagot. Hello, Reyes speaking. Isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang narinig ko. Sa isang malamig at kontroladong boses, sinabi ko, ipagpaumanhin niyo po ang biglaang pagtawag. Ako po si Lourdes. Mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo ngayong gabi tungkol sa inyong asawa at sa aking asawa. Mula sa isang tawag na ito, ang mahabang gabi na magpapabagsak sa mga aroganting asawa namin sa impyerno ay nagsimula na. Ipagpaumanhin niyo po ang biglaang pagtawag. Ako po si Lourdes. Mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo ngayong gabi tungkol sa inyong asawa at sa aking asawa. Nang sabihin ko iyon, ilang segundong nakabibinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Excuse me, pero isa ba itong klase ng scam? Sasabihin mo bang nasangkot sa gulo ang asawa ko? Isang mababa at malamig na boses ng lalaki, puno ng pag-iingat. Natural lang ang reaksyon niya. Sino mang makatanggap ng ganitong tawag mula sa isang hindi kilalang babae ay tiyak na mag-iisip ng ganoon. Naiintindihan ko po kung hindi kayo makapaniwala. Ngunit ito po ang katotohanan. Diretsahan ko na pong sasabihin, sa mga oras na ito, ang asawa ko at ang inyong asawa, si Chloe, ay papunta sa isang luxury resort sa Tagaytay. May relasyon po sila. Nang sabihin ko ito ng malinaw, narinig ko ang isang maikling paghinga ni G. Reyes mula sa kabilang linya. Ang asawa ko ay dapat nasa Cebu ngayon para sa isang reunion kasama ang mga kaibigan niya noong kolehiyo. Ako pa mismo ang naghatid sa kanya sa airport kanina. Sa Cebu po ba? Kung ganoon, bakit po nasa kamay ko ang kopya ng booking confirmation ng isang private villa sa Tagaytay na para sa 2 tao nakapangalan sa kanila? At ang villa na iyon ay nagkakahalaga ng 50,000 piso kada gabi. Sa aking mga salita, muling natahimik si G. Reyes. Habang binubuklat ko ang ulat ng investigador, sunod-sunod kong inilahad ang mga malamig na katotohanan. Ang asawa ko po ay nagpaalam na pupunta sa isang company outing para sa golf kasama ang mahahalagang kliyente. Ngunit sa kasalukuyan, sinusundan sila ng private investigator na kinuha ko. Katatanggap ko lang po sa aking smartphone ng litrato nilang dalawa na magka-holding hands habang papasok sa resort. Ang sunod-sunod na hindi maikakailang katotohanan. Naramdaman ko sa telepono na unti-unting bumibilis ang paghinga ni G. Reyes. Ang asawa ko, si Marco, ay mula pa noon. Itinuturing akong parang katulong at minamaliit ako. Ako ang nagpapakahirap sa labas para kumita. Ang isang babaeng tulad mo na walang silbi at losyang na ay dapat sumunod lang sa lahat ng sasabihin ko. Iyan po ang palagi niyang sinasabi sa akin. Habang sinasabi ko ito, naramdaman ko ang isang itim na apoy na nag-aalab sa kaibuturan ng aking dibdib.
Ang mahabang taon ng pag-aalaga sa kanyang mga magulang na tiniis ko ng walang reklamo. Ang ganti ng aking asawa ay hindi lamang isang simpleng pagtataksil, kundi isang insulto sa buong pagkatao at buhay ko. At ang asawa pong iyon ay nagpapadala ng mensahe kay Chloe na, "Napakabata at napakaganda mo talaga. Malayong malayo sa asawa ko. Gusto na kitang makasama habang buhay." Sa loob ng isang taon, nagpanggap akong walang alam. Tiniis ko ang masasakit na salita ng aking asawa at nanahimik habang patuloy na nangangalap ng matibay na ebidensya. Tumigil ako sa pagsasalita. Sa tahimik na sala, tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Isang mahaba at malalim na katahimikan ang lumipas. Tulad ko, si G. Reyes ay hindi rin nagsalita ng matagal. Galit, lungkot, pagkalito, ang mga emosyon niya na hindi ko nakikita ay ramdam na ramdam ko. Maya-maya, nagsalita si G. Reyes sa isang mahina at tila nabasag na boses. "Sige, naniniwala ako sa mga sinabi mo, Gnang. Lourdes, sa katunayan, nitong mga nakaraang buwan, napapansin ko na rin ang mga kahina-hinalang kilos ng asawa ko. Palagi siyang umaalis tuwing weekend, sinasabing makikipagkita sa mga kaibigan niyang babae at dumarami ang kanyang mga mamahaling bag at alahas. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang siya ang bumili. Lahat po iyon ay binili ng asawa ko gamit ang pera mula sa ipon ko na kinuha niya nang walang paalam. Nasa akin din po ang mga kopya ng resibo. Hindi katanggap-tanggap." Ang tono ni G. Reyes ay lalong bumaba. Sa kanyang boses, mayroon itong talino at lamig na ibang-iba sa kayabangan ng aking asawa. "Gengeng, Lourdes, ano ang gusto mong gawin?" Nais kong bigyan ng leksyon ang aking asawa sa mata ng lipunan, kunin ang lahat sa kanya, at hiwalayan siya. Ngunit, gusto ko ring singilin si Chloe ng danyos para maintindihan niya ang bigat ng kanyang ginawa. Para puroon, kailangan ko ang inyong tulong bilang asawa niya. Pwede po ba tayong magkita para maipakita ko sa inyo ang lahat ng ebidensya? Nang magmakaawa ako, agad na pumayag si G. Reyes. "Sige, gusto ko ring ipakita sa hangal kong asawa at sa iyong asawa ang impyerno. At saka, mayroon din akong inilagay na sorpresa sa smartphone ng asawa ko." "Sorpresa po?" "Oo. Siya nga pala, Gnang. Lourdes, maaari ka bang pumunta sa opisina ko ngayon din? Sa opisina po ninyo? Sa ganitong oras ng gabi? Ano ang ibig niyang sabihin?" Habang naguguluhan ako, sinabi ni G. Reyes ang isang bagay na ikinagulat ko para mapawi ang aking pangamba. "Oo, pasensya na at huli na akong nagpakilala. Ako, si David Reyes, isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng diborsyo at corporate law. Sa kasong ito, ako na rin ang magiging abogado mo at sisiguraduhin kong gagawin natin ito ng lubusan." Abogado, isang hindi inaasahang pagkatao. Ang asawa ng babaeng nililigawan at ginagastusan ng aking asawa ay isang propesyonal sa batas. Papunta na po ako agad. Nanginginig kong sagot habang hawak ang aking smartphone, ang aroganteng asawa at ang tuwang-tuwang kerida. Habang sila ay nagpapakasaya sa kanilang matamis na gabi sa Tagaytay, sa likod ng lahat, nabuo ang pinakamalakas na alyansa para sa paghihiganti. Sumakay ako ng taxi at dumating ako sa isang gusali ng opisina sa Makati bandang 9:00 na ng gabi. Pag-akyat ko sa pinakamataas na palapag, isang salaming entrance na may nakaukit na Reyes Associates Law Firm ang sumalubong sa akin. Nang pindutin ko ang intercom, agad na bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumitaw. "Ikaw si Gneng." "Lourdes, tama? Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Ako si David Reyes." Ang lalaking nasa harap ko ay nakasuot ng isang perpektong dark blue suit, may intelektual at mahinahong aura. Ang edad niya ay halos kapantay ng asawa ko, si Marco,
Ngunit hindi tulad ng asawa kong may malaking tiyan at halatang pabaya sa katawan, si Attorney Reyes ay matikas, tuwid ang tayo, at may matalas na tingin. Magandang gabi po. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa kabila ng gabi na. Dito tayo, sabi niya, at ginabayan ako papasok sa isang maluwag na conference room. Nang maupo ako sa isang mamahaling leather na sofa, nanginginig kong kinuha mula sa aking bag ang brown envelope at inilapag ito sa mesa. Ito po ang lahat ng ebidensya na pinalikom ko sa investigador. Tahimik na tumango si Attorney Reyes at kinuha ang mga ulat. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Tanging ang tunog ng papel ang maririnig sa silid. Ang mga litrato ng aking asawa at ng kanyang asawa sa kanilang matatamis na sandali, ang ekspresyon ni Attorney Reyes ay kalmado, ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri dahil sa galit. Walang duda. Asawa ko nga, si Chloe, sabi niya matapos ang ilang minuto. Nang matapos niyang basahin ang lahat, malalim siyang bumuntong hininga at ibinalik ang mga ulat sa mesa. Lourdes, saludo ako sa iyong katatagan ng loob. Hindi mo tinalikuran ang masakit na katotohanan at nakalikom ka ng ganito kaperpektong mga ebidensya. Hindi po. Ayoko lang pong hayaan siyang yurakan pa ang buhay ko. Tumango si Attorney Reyes, tumayo, at kinuha ang kanyang laptop mula sa kanyang mesa. Tungkol sa sinabi ko kanina sa telepono, ang sorpresa sa smartphone ng asawa ko. Ilang linggo na ang nakalipas, nag-install ako ng isang location sharing app sa telepono niya para daw kung sakaling mawala. Siyempre, may pahintulot niya at isa pa. Sinigurado kong nakasync sa laptop ko ang cloud-based voice recorder na ginagamit niya sa trabaho. Nakasync po? Oo. Mahilig siyang mag-record ng mga meeting para sa trabaho at ang mga data na iyon ay real-time na napupunta sa laptop ko. Mukhang para sa espesyal na biyahe nilang ito, iniwan niyang bukas ang recorder para pakinggan niya nang paulit-ulit ang kanilang matatamis na usapan mamaya. Pinindot ni Attorney Reyes ang ilang key sa kanyang laptop at lumitaw sa screen ang isang audio waveform, isang recording na kasalukuyang nangyayari. Gusto mong pakinggan? Medyo masakit sa tainga ang maririnig mo. Pakikinggan ko po. Kailangan kong malaman ang lahat para makapagpatuloy ako. Nang sabihin ko iyon, bahagyang itinaas ni Attorney Reyes ang volume ng speaker. Sulit talaga ang binayad. Ang ganda ng infinity pool na to, di ba? Umalingaw-ngaw ang masayang boses ni Marco sa silid. Sumunod ang isang malanding boses ng babae. Naku, Marco, baka matalsikan ako. Pero ang ganda nga ng resort na to. Okay lang ba na nagpapakasaya tayo ng ganito nang hindi alam ng asawa mo? Hayaan mo na yon. Huwag mo nang isipin yung losyang na matandang yon. Isa lang siyang tagasaing na walang kuwenta. Palamunin ko lang yon. Ang hindi makita ang mukha niya ay sapat na para sumarap ng ilang beses ang pagkain ko. Sa aking kandungan, napakuyom ako ng kamao. Halos bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Kahit sanay na ako sa masasakit niyang salita, ang marinig na ganito niya ako maliitin sa harap ng ibang babae ay ibang usapan. Ngunit nanahimik lang ako, hindi ito ang oras para sumabog. Ang matinding kahihiyan na ito ay gagawin kong gatong para sa aking paghihiganti. Walang salitang lumabas sa bibig ko habang iniipon ang itim na galit sa aking kalooban. Marahil ay naramdaman ni Attorney Reyes ang aking sakit, kaya't marahan siyang naglagay ng isang tasa ng mainit na kape sa harap ko. Masama ba ang pakiramdam mo? Itigil na natin? Hindi po, okay lang ako. Pakiusap. Hayaan niyo po akong pakinggan. Hanggang sa huli, nang umiling ako, biglang nagbago ang tono ng usapan nila sa speaker. Chloe, yung plano natin, maayos bang umuusad? Naging seryoso ang boses ni Marco. Oo naman. Nakuha ko na ang kopya ng data na yon mula sa laptop ni David. Ang kailangan na lang ay ilipat mo ang pera mula sa account ng kumpanya nyo. Oo.
Lulusutan ko ang mga mata ng tanga naming presidente at ililipat ang pondo sa isang dummy corporation sa ibang bansa. Gamit ang data na ninakaw mo, magmumukha itong isang ganap na legal na transaksyon. Nang marinig iyon, nagkatinginan kami ni Attorney Reyes. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga mata ni Attorney Reyes ay nanliit sa isang paraan na hindi ko pa nakikita. Ang simpleng paghahanap ng ebidensya ng panloloko ay biglang lumiko sa isang hindi inaasahang direksyon. Ang pinag-uusapan nila ay hindi na isang simpleng kaso ng pangangaliwa. May amoy ito ng isang malakihang krimen na sangkot ang kumpanya. Habang nagpapatuloy ang kanilang mahalay na usapan sa villa, para kaming paulit-ulit na sinasaksak ng matalim na bagay sa puso. Pero ang tanga talaga ni David, abogado pa man din. Pero ang password ng laptop niya, anniversary namin. Hinding-hindi niya malalaman na ninakaw ko ang data. Nakakasuka na talagang makita ang pagmumukha ng boring at seryosong lalaking yon. Ang tawa ni Chloe ay sinabayan ng bastos na halakhak ni Marco. Ganon din yung Lourdes ko. Ang tanging alam lang gawin ay mag-alaga ng magulang. Isa lang siyang basurahan. Kumakain lang galing sa pera ko pero kung umasta, akala mo kung sino. Kapag inabutan ko yon ng annulment papers, tiyak na luluhod yun sa paanan ko at iiyak. Huwag mo akong iwan. Nakakatawa siguro yon, no? Ha, oo nga. I-video mo yung itsura niya habang umiiyak at ipakita mo sa akin, ha? Basurahan. Nang marinig ko ang salitang iyon, tila namula ang aking paningin. Ang 5 taon na isinakripisyo ko ang lahat para alagaan ang kanyang mga magulang, pagpapalit ng diaper, pag-aalaga sa gabi, ang buhay ko na inilaan ko para sa pamilya, tinawag niyang basurahan. Nanginginig ang mga kamay ko sa aking kandungan. Halos dumugo na ang aking palad sa tindi ng pagkuyom. Gusto kong pumunta roon ngayon din at buhusan siya ng kumukulong tubig. Sumisikip ang lalamunan ko sa galit. Ngunit hindi ako nagsalita. Ang pag-iyak o pagsigaw dito ay walang mababago. Ang walang katapusang kahihiyan at galit na ito ay iipunin ko sa kaibuturan ng aking puso. At gagawin kong isang matalim na sandata para tiyak na itulak sila sa impyerno. Tinitigan ko lang ang malamig na sahig, pinapanatili ang isang nakakatakot na katahimikan. Si Attorney Reyes sa tabi ko ay tahimik din. Ngunit ang tasa ng kape na hawak niya ay tila anumang oras ay mababasag dahil sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak. Kapag nagtagumpay ang plano, sa susunod na buwan, nasa isang isla na tayo sa Palawan. Gamit ang listahan na ninakaw mo, maililipat natin ang kickbacks ng kumpanya at makakakuha tayo ng daan-daang milyong piso. Pondo para sa ating maningning na bagong buhay, Chloe. Oo. Excited na ako, Marco. Isang tunog ng halik ang narinig. At natigil ang usapan. Tila hindi na rin makatiis. Pinatay ni Attorney Reyes ang speaker. Sa katahimikan ng silid, tinitigan niya ang lumamig na kape at nagsalita sa isang mababa at pigil na boses. Ang asawa ko ay nagnakaw ng confidential data ng kliyente ko para tulungan ang asawa mo sa kanyang embezzlement. Hindi na ito simpleng kaso ng panloloko. Ito ay isang seryosong corporate crime. Tumayo si Attorney Reyes at lumapit sa kanyang desk. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang laptop para tingnan ang system access logs. Tama nga, kahapon ng hapon, habang nasa korte ako, may malaking data na kinopya mula sa laptop ko papunta sa isang external drive. Anong klaseng data ang ninakaw? Tanong ko. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Attorney Reyes. Ito ay isang listahan ng mga dummy account ng isang foreign investment fund na kliyente ng aking law firm. Karaniwan itong ginagamit para sa legal na tax saving. Ngunit kung gagamitin sa masama, maaari itong maging instrumento para sa money laundering, paglilipat ng pondo ng kumpanya sa ibang bansa ng walang bakas. Ang asawa mo ay balak gamitin ito para magnakaw ng daan-daang milyong piso mula sa kumpanya niya. Nanlamig ako sa laki ng krimen. Alam kong maluho at mahilig sa pera si Marco,
Pero hindi ko akalain na kaya niyang gumawa ng ganito kalaking krimen. Gengne. Lourdes? Sabi ni Attorney Reyes habang nakatitig sa screen. Inangat niya ang kanyang mukha at diretsyong tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata, mayroon ng tensyon na wala kanina. Ang asawa mo ay isang napakasamang tao. Habang sinusuri ko ang detalye ng mga ninakaw na file, mukhang hindi lang pagnanakaw at pagtakas ang plano nila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Itinuro ni Attorney Reyes ang screen sa akin. Sa gitna ng mga komplikadong numero at letra, may isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ko, Nang. Lourdes, pakiusap. Nitong mga nakaraang buwan, mayroon bang mga dokumento na pinapirmahan o pinatatakan sa inyo ng inyong asawa na sinasabing para sa tax purposes o pangalan mo lang ang hihiramin ko? Sa mga salitang iyon, napasinghap ako. Meron. Mga 3 buwan na ang nakalipas, habang masayang umiinom ng alak si Marco, sinabi niya sa akin, "Magbubukas ako ng investment account sa pangalan mo, kaya pirmahan mo ito." Ilang papeles ang pinapirmahan niya sa akin. Nang subukan kong basahin, inagaw niya ito at sinabing, "Hindi mo rin naman maiintindihan yan, bobo ka." Nang tumango ako habang namumutla, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Attorney Reyes. Napakasama. Ang account na iyon ang ginagamit bilang pansamantalang lalagyan ng ninakaw na pera. Ang sumunod na sinabi ni Attorney Reyes ay parang isang malakas na palo sa aking ulo. Ang asawa mo, pagkatapos magnakaw ng pera ng kumpanya, ay balak ipasa ang lahat ng kasalanan sa iyo, ang kanyang asawa, at pagkatapos ay tatakas kasama si Chloe papuntang ibang bansa. Ako ang gagawing salarin sa pagnanakaw? Naging paos ang boses ko. Kahit nasa isang komportableng silid na may aircon, tila nawala ang lahat ng dugo sa aking katawan at nanlamig ang aking mga daliri. Malungkot na tumango si Attorney Reyes. Opo, plano ng asawa ninyo na ikaw ang managot sa lahat. Ililipat niya ang daan-daang milyong kickback sa dummy account na nakapangalan sa iyo. At mula doon, agad itong ililipat sa isang money laundering account sa ibang bansa. Kapag sinundan ng mga awtoridad ang daloy ng pera, ang unang paghihinalaan ay ikaw ang may-ari ng account. Pero wala po akong alam. Hindi po ako marunong ng mga komplikadong bagay sa computer at wala akong account sa ibang bansa. Hindi ganyan ang tingin ng pulis. Seryoso ang boses ni Attorney Reyes. Ang asawa ninyo ay gumawa ng isang perpektong kuwento kung saan ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya niya. Malamang. Ang paglipat ng pondo ay isine-set up para gawin mula sa computer sa inyong bahay. Kung ganoon, ang IP address record ay ituturo ang inyong tahanan. Sa ganito kalaking corporate crime, hindi ka makakaiwas sa kulungan, minimum na 7 hanggang 10 taon kang makukulong. Kulungan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nagdilim ang aking paningin, 20 taon ng pagsasama. Inilaan ko ang lahat para kay Marco. Nang magkaroon ng demensya ang kanyang ama at mabedridden ang kanyang ina, sa loob ng 5 taon na parang impyerno, gabi-gabi akong gumigising para asikasuhin sila, halos hindi na ako kumakain para lang maalagaan sila. Si Marco, pagod ako sa trabaho. Sabi niya, at natutulog lang ng mahimbing sa ibang kwarto. Pero tiniis ko ang lahat, sinasabi sa sarili na ito ang tungkulin ng isang asawa. Ito ba ang kapalit? Para sa kanila, isa lang talaga akong basurahan. Isang basurahan kung saan itatapon ang lahat ng ayaw nilang gawin. Ang pag-aalaga, at sa huli, pati na ang responsibilidad sa kanyang krimen. Nalasahan ko ang dugo sa aking bibig dahil sa sobrang diin ng aking pagkagat. Higit pa sa galit, isang matinding kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Bilang isang simpleng may bahay, mayroon ba akong lakas para labanan ang ganito kalaking kasamaan? Noon, bust, bust, bust. Ang vibration ng aking smartphone ay bumasag sa katahimikan. Nagulat ako at nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Marco.
Tawag sa ganitong oras? Kailanman ay hindi siya tumawag mula sa kanyang mga biyahe. Tumingin ako kay Attorney Reyes nang may takot. Tinitigan niya ang smartphone at bahagyang tumango. Sagutin mo. Pero kumilos ka ng normal. Huwag mong ipahalata. Nanginginig kong sinagot ang tawag. Hello? Hoy, Lourdes! Gising ka pa? Narinig ko ang masayang boses ni Marco. Sa likod, may mahinang jazz music at tunog ng yelo sa baso. Opo. Gising pa po. Bakit po? Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Natatakot akong baka marinig niya. May ipapagawa ako sa'yo. Nakalimutan kong isend sa akin ng opisina ang isang mahalagang data sa computer ko dyan sa bahay. Kailangan ko para sa meeting sa Lunes ng umaga. Computer. Isang masamang kutob. Tumingin ako kay Attorney Reyes. Nanliit ang kanyang mga mata. Pasensya na. Pero puwede bang pumasok ka sa kwarto ko at buksan ang computer? Sa gitna ng desktop, may folder na System Update Program. Ay double-click mo yon at pindutin ang Run button. Nang marinig ko iyon, biglang namutla si Attorney Reyes. Kinuha niya ang isang notepad at nagsulat gamit ang isang makapal na marker. Ipinakita niya ito sa akin. Kung guning da amay, mga paglika amay, nakasulat sa malalaking letra. Huwag na. Huwag mong gagalawin. Yan ang automatic money transfer program. Isang matinding takot ang bumalot sa akin. Sa sandaling pindutin ko ang Run button, daan-daang milyong piso ang dadaan sa account ko. At ang gagawa nito ay ako. Ang asawang nasa bahay. At ang krimen ay magiging ganap. Hoy, Lourdes! Naririnig mo ba ako? Nagsimula ng mainis ang boses ni Marco. Hoy! Ang kupad mo naman! Buksan mo na ang computer at i-click mo. Madali lang yan, di ba? Kasi po ngayon, ano ang gagawin ko? Kung tatanggi ako, tiyak na maghihinala siya. Maingat si Marco. Kapag nalaman niyang may alam ako, itatago niya ang ebidensya o gagawa ng ibang paraan. Pero kung susundin ko siya, sa sandaling iyon, magiging kriminal ako na nagnakaw ng daan-daang milyon. Hoy! Bilisan mo sabi! Gusto mo bang masira ang trabaho ko? Sumisigaw na si Marco sa telepono. Sa harap ko, si Attorney Reyes ay desperadong sumesenyas na huwag. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod para akong nasa isang kulungan na walang labasan. Hoy! Ano bang ginagawa mo dyan? Buksan mo na sabi ang computer. Hindi mo ba naririnig? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco. Sa tabi ko, si Attorney Reyes ay umiiling ng husto. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng propesyonal na kalamigan at napalitan ng purong pag-aalala. Kinagat ko ang aking labi. Nanginginig ang aking boses dahil sa takot, ngunit pilit kong pinigilan. Kung sasabihin ko ng hindi ngayon, agad na magdududa si Marco at kasama ang kerida niya. Baka magtago sila kasama ang ebidensya. Kailangan kong gawin. Sinasadya kong ilayo ng bahagya ang telepono sa aking tainga at nanahimik. 10 segundo hanggang sa mainis si Marco at sumigaw, Hoy, patay ka na ba? Ang 10 segundong iyon ay parang countdown sa pagtatapos ng aking 20 taon na buhay may asawa. Marco, sa wakas ay nagsalita ako. Ang boses ko ay nakakagulat na malamig at malinaw. Pasensya na. Biglang nag-brown out dito sa sala. Madilim. Hahanapin ko lang ang flashlight? Pwedeng maghintay ka ng sandali? Ano ba yan? Sa lahat ng oras? Ngayon pa? Ang malas mo talagang babae ka? Pasensya na. Hahanapin ko lang. Pwedeng tawagan mo ako ulit pagkatapos ng 10 minuto? Ihahanda ko na ang computer. Wala kang silbi. O sige, 10 minuto. Kapag lumagpas ka kahit 1 minuto, lagot ka sa akin. Tut, tut, tut. Ang malupit na tunog ng pagbaba ng telepono ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pinatay ko ang aking smartphone at inilapag ito sa mesa. Halos matumba ako sa panghihina
Ngunit sinalo ako ni Attorney Reyes. Gang, Lourdes, magaling na desisyon, pero tatawag siya ulit pagkatapos ng 10 minuto. At sa pagkakataong iyon, tiyak na pipilitin kanyang pindutin ang transfer button. May oras pa ba para umuwi ka at sirain ang computer? Hindi na po kailangan, Attorney Reyes. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha at tinitigan siya. Ang mga mata ng isang takot na may bahay ay wala na. Attorney, mayroon po akong isang bagay na inilihim sa kanya. Mula sa ilalim ng aking bag, inilabas ko ang isang manipis na laptop, iba sa karaniwan kong ginagamit. Isang sandata na ginagamit ko ng palihim habang nag-aalaga sa aking biyenan. Iniisip po ni Marco na high school graduate lang ako at walang karanasan sa trabaho. Nang ikasal kami, dahil iyon ang paniniwala niya, hindi ko na siya iwinasto. Pero ang totoo, bago kami ikasal, nagtrabaho ako sa systems department ng isang malaking bangko. Ako po ang namamahala sa pagbuo ng kanilang core system. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Reyes sa gulat. Isa kang systems engineer sa bangko? Opo. Ako po ang in charge sa security ng International Money Transfer System. Minamaliit ako ni Marco para mapanatili ang kanyang superiority. Kaya, kapag nalaman niyang mas mataas ang pinag-aralan ko at mayroon akong professional license, masisira ang pride niya. Kaya para sa kanya, nagpanggap akong isang mangmang na asawa. Sa loob ng 20 taon, isinakripisyo ko ang aking career, ang aking pangalan, at namuhay bilang isang losyang na taga-saing. Ang mga salitang hindi mo maiintindihan, yan bobo ka, ay tinanggap ko ng tahimik. Ngunit sa likod ng pananahimik na iyon, mula noong 3 buwan na ang nakalipas, nang magsimula siyang gumawa ng mga kahinahinalang bagay sa kanyang study, nag-install na po ako ng backdoor sa aming home network. Kung pahihiramin niyo ako ng wifi ninyo, kaya kong i-remote access ang aming main computer mula rito at baguhin ang laman nito. Mabilis kong binuksan ang laptop at nag-type ng mga komplikadong command. Sa screen, lumitaw ang mga berdeng letra sa itim na background na tila isang talon ng data. Attorney, tingnan ninyo. Ito ang source code ng transfer program na gusto niyang iparan sa akin. Nakapangalan sa akin. At ang destinasyon ay isang anonymous account sa Cayman Islands. Pero napakasimple. Kayang-kaya kong baguhin ito sa loob ng 3 minuto. Habang mabilis na nagtatype, bumuo ako ng isang programa na babaliktad sa patibong ni Marco. Kapag tumawag siya pagkatapos ng 10 minuto, gagawin ko ang sinabi niya. Pipindutin ko ang run button. Pero ang ililipat ng button na iyon ay hindi ang ninakaw na pera. Genge. Lourdes, saan mo ipapadala ang pera? Sa tanong ni Attorney Reyes, ngumiti ako ng malamig. Ang kumpanya ni Marco ay tiyak na may internal audit account para sa pansamantalang pag-freeze ng mga kahina-hinalang pondo. Babaguhin ko ang destinasyon ng programa papunta sa audit account na iyon. At kasabay nito, lahat ng kanyang mga itinatagong ledger at ang kopya ng confidential data na ninakaw ni Chloe mula sa inyong computer ay isiset ko para automatikong masend sa lahat ng board members ng kumpanya at sa Cybercrime Division ng NB. Ibig sabihin, opo. Sa sandaling sabihin ni Marco sa telepono na, sige, pindutin mo na. Siya mismo ang aamin sa lahat ng krimen niya sa pulisya. At si Chloe, bilang kasabwat, ay mawawalan din ng matatakbuhan. Nakatayo lang si Attorney Reyes sa tabi ko. Tulala. Tila ngayon niya lang lubusang naunawaan na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang simpleng may bahay na pagod sa pag-aalaga, kundi isang tahimik at kalkuladong inhinyero ng paghihiganti. Gang. Lourdes, isa kang nakakatakot na tao. Tinatanggap ko po yan bilang isang papuri. Ang mga kamay ng orasan ay papalapit na sa itinakdang 10 minuto. Muling nag-vibrate ng malakas ang aking smartphone. Huminga ako ng malalim at muling inihanda ang boses ng isang mangmang at masunuring asawa. Ang aking daliri
ay nakapatong na sa Ron key. Oras na para buksan ang pinto ng impyerno. Hoy! Lourdes! Ano na? 10 minuto na! Muling bumasag sa katahimikan ang sigaw ni Marco mula sa kabilang linya. Nagkatinginan kami ni Attorney Reyes. Tiningnan ko ang berdeng text sa screen ng aking laptop na nagsasabing execution ready. Ay, Marco, pasensya na. Ngayon ko lang nahanap yung flashlight at nakapasok sa study mo. Bukas na ang computer. Sinasadya kong magtunog na hinihingal at balisa. Sa tabi ko, si Attorney Reyes ay pigil hiningang nakamasid. Ang kupad mo talaga. Oh, sige. Yung icon sa gitna ng screen. I-click mo yan tapos pindutin mo yung OK button na lalabas. Yun lang. Huwag kang gagalaw ng iba ha? Nakasulat dito. System update. Sigurado ka bang ito lang ang pipindutin ko? Parang nakakatakot. Wala kang dapat ikatakot. Isipin mo na lang na isa kang robot at sundin mo lang ang sinasabi ko. Hindi mo rin naman maiintindihan ang laman niyan. Bobo ka. Oh, bilisan mo na. Lumalamig na ang champagne ni Chloe. Ang walang pakundangang pagbanggit sa pangalan ng kanyang kerida ay lalong nagpatigas sa aking puso. 20 taon na ang nakalipas. Naniwala ako na magiging masaya ako sa lalaking ito. Ngayon, pinagtatawanan ko ang aking sarili. Sige, pipindutin ko na. Ang aking daliri ay marahang dumapo sa enter key. Sa isang pindot, ang programang inihanda ni Marco para idiin ako ay mawawala at ang isinulat kong self-destruct program ang aandar. Daan-daang milyong piso ng ilegal na pondo ang mapupunta hindi sa isang offshore account kundi sa fraud detection freeze account na pinamamahalaan ng internal audit ng kumpanya. Kasabay nito, ang lahat ng datos ng kanyang mga itinatagong transaksyon sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na ipapadala sa lahat ng board members ng kumpanya at sa email address ng isang NBI agent na contact ni Attorney Reyes. Isang sukat na hindi na kayang pagtakpan kahit ng sino man sa loob ng kumpanya. Ayan, napindot ko na. Isang maliit na click ang umalingaw-ngaw sa silid. Ayun! Nagawa mo rin! Hahaha! Tapos na! Narinig ko ang sigaw ng tagumpay ni Marco. Sumunod ang malanding boses ni Chloe na nagsasabing, Good job, Lourdes. Magaling ka para sa'yo. Dahil dito, sigurado na ang trabaho ko. Wala ka nang pakialam dito, kaya matulog ka na. Bukas ng gabi, pag-uwi ko, excited na akong makita ang mukha mo, ha. Matulog ka ng mahimbing habang pwede pa. Biglang pinatay ang tawag. Sa mga oras na ito, si Marco ay walang dudang naniniwala na nagtagumpay ang kanyang perpektong krimen at nagpapakalasing sa tagumpay kasama si Chloe. Hindi niya alam na siya mismo ang nag-issue ng kanyang sariling ticket papunta sa pulisya. Tapos na po, attorney. Isinara ko ang laptop at huminga ng malalim. Hindi tumitigil ang panginginig ng aking mga tuhod. Isang halo ng tagumpay at takot sa impyernong magsisimula. Napakagaling, genge. Lourdes. Ngayon, ako naman. Kalmadong tiningnan ni Attorney Reyes ang kanyang relo. Pasado 10:00 na ng gabi. Dahil sa ginawa mong pag-click, ang server ng kumpanya ng asawa mo, ang Transglobal Trading, ay tiyak na puno na ng mga alerto. Ang mga board members ay natanggap na ang ebidensya at malamang ay nagpapatawag na sila ng emergency meeting. Kinuha ni Attorney Reyes ang kanyang smartphone at may tinawagan. Hello, ako to. Gaya ng plano na ipadala na ang data, 1 minuto na ang nakalipas. Kumilos na kayo. Oo. Hulihin nyo in the act. Attorney. Sino po yun? Isang contact ko sa NBI na may kaugnayan sa isang kaibigan kong mamamahayag. Gnang. Lourdes, ang kasong ito ay hindi natin hahayaang manatili bilang simpleng embezzlement. Gagawin natin itong isang malaking iskandalo na sasakop sa buong lipunan para ang asawa mo at ang asawa ko ay hindi na kailanman makabalik sa liwanag.
Noon, sa malaking monitor sa silid, isang breaking news ang lumabas. Breaking news. Ang Trans Global Trading, isang kilalang kumpanya, ay iniimbestigahan ngayon ng mga awtoridad dahil sa hinala ng malakihang iligal na paglipat ng pondo. Ang pinaghihinalaang sangkot ay ang manager ng kanilang sales department. Nagsimula na, malamig na sabi ni Attorney Reyes. Ang kaso ay lumalaki nang mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ngunit hindi pa rin ako mapakali. Mayroon pang isang bagay na kailangang gawin. Si Marco at Chloe na natutulog sa isang luxury resort sa Tagaytay, walang kamalay-malay. Kailangan kong personal na iharap sa kanila ang katotohanan. Attorney, pumunta po tayo sa Tagaytay. Sa pinakamasayang sandali nila, ipakita natin sa kanila ang pinakamalalim na impyerno. Sa aking mungkahi, bahagyang ngumiti si Attorney Reyes. Isang ngiti na parang demonyong nag-aalab sa paghihiganti at kasabay nito, parang isang anghel na tagapagtanggol. Siyempre, nakahanda na ang sasakyan ko sa basement. Ging, Lourdes, handa ka na ba? Opo. Ang 20 taon ng pananahimik ay natapos na ngayong gabi. Iniwan namin ang opisina at sumabak sa gabi ng SLEX. Sa aming patutunguhan sa Tagaytay, 2 walang malay na salot ang naghihintay sa kanilang katapusan. Ngunit habang nasa daan, isang mensahe ang dumating sa smartphone ni Attorney Reyes na nagdagdag ng isa pang nakakagulat na katotohanan sa paghihiganting ito. Jing na. Lourdes, tingnan mo to. Mukhang hindi lang pagnanakaw ang itinatago ng asawa mo. Ipinakita sa akin ni Attorney Reyes ang screen. Nakasulat doon ang isa pang mas masamang plano na ipinadala ni Marco kay Chloe. Isang plano na hindi lang naglalayong sirain ang aking reputasyon, kundi isang bagay na hindi kayang isipin ng isang taong may puso. Sa passenger seat ng sasakyan ni Attorney Reyes, tinitigan ko ang screen ng kanyang smartphone. Nakasulat doon ang mga mensahe ni Marco kay Chloe. Kapag nalaman ang pagnanakaw at pumasok na ang mga pulis sa bahay, wala na si Lourdes sa mundong ito. Gagawin nating nagpakamatay siya dahil sa konsensya, may inihanda na akong suicide note na perpektong ginagaya ang sulat kamay niya. Perpektong plano? 'Di ba? Nag-iba ang aking paningin. Hindi ito simpleng panlalamig. Tila tumigil ang tibok ng puso ko at isang nagyayelong tubig ang dumaloy sa buong katawan ko. Plano niya akong patayin, hindi man lang nanginig ang aking boses. Sa tindi ng hindi makataong pagtataksil, lumampas na sa sukdulan ng aking emosyon at naging isang nakakatakot na kalamigan. Pinag-aralan pala ni Marco ang aking sulat kamay mula sa mga lumang budget notebook at listahan ng grocery. Para gamitin ito sa paggawa ng suicide note na papatay sa akin. Ang lalaking kasama kong natulog at kumain sa loob ng 20 taon ay hindi lang plinanong gawin akong magnanakaw, kundi tuluyan akong burahin sa mundo. Kapag nawala si Lourdes, makukuha ko rin ang life insurance niya. Idagdag mo yan sa daan-daang milyong ninakaw natin. At sigurado na ang buhay natin sa Palawan. Walang manghihinayang kahit mamatay. Yung babaeng yon, bawas pa sa basura ng lipunan. Ang sagot ni Chloe ay, "Ang galing mo talaga, Marco. Gusto ko nang hindi na makita ang pagmumukha ng babaeng yon," na may kasamang heart emoji. Pinatay ko ang screen ng smartphone at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Tanging ang makinis na tunog ng makina ng sasakyan ang maririnig. Hindi ako nagsalita. Hindi ako umiyak, sumigaw o nanginig. Sa katahimikan, naramdaman kong tuluyang namatay ang huling ningas ng pagiging isang asawa sa loob ko. Ang dating Lourdes, na pilit kinukumbinsi ang sarili, na pamilya pa rin sila kahit anong mangyari, ay namatay na sa sandaling ito. Gna. Lourdes, nag-aalalang tanong ni Attorney Reyes. Okay ka lang ba? Sobrang sama ng nabasa mo. Ang mensaheng iyon ay pwedeng gamitin bilang ebidensya para sa attempted murder. Okay lang po ako, attorney. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang bakas ng takot. Pakiramdam ko, hindi sapat na ipakulong lang siya,
Nakita ko sa rearview mirror ang gulat sa mukha ni Attorney Reyes. Ano po ang ibig mong sabihin? Ang 20 taon ng buhay ko na sinayang ng basurang lalaking yon ay hindi na maibabalik. Pero ang pinakamahalaga sa kanya ang kanyang pride, pera, at kalayaan. Gusto kong kunin sa kanya sa pinakamiserableng paraan habang nabubulok siya sa kulungan. Ang boses ko ay mababa at malamig na kahit ako ay nagulat. Para bang may ibang nagsasalita gamit ang aking bibig. Geng. Lourdes. Ang determinasyon sa mukha mo ngayon ay higit pa sa sinumang kliyente na nakita ko. Bahagyang ngumiti si Attorney Reyes. Isang tanda ng tiwala sa isang kasama sa laban. Sige, gagawin natin ang gusto mo. Sa katunayan, may mga kasama na akong naghihintay sa resort sa Tagaytay. Mula nang i-activate mo ang self-destruct program, minamanmanan na nila ang bawat kilos ng dalawang iyon. May iba pa po bukod sa private investigator? Oo. Ang balita tungkol sa embezzlement sa kumpanya ng asawa mo ay naikalat na sa media. Isa sa kanila ay kaibigan ko noong kolehiyo, isang sikat na mamamahayag na kilala sa kanyang agresibong pag-uulat, at isa pa. Tumingin si Attorney Reyes sa madilim na daan sa unahan. May meeting ako kasama ang tunay na may-ari ng dummy corporation na ginamit ng asawa mo. Ano po? Isa po ba yang criminal organization? Hindi. Ang totoo, ang dummy corporation na iyon ay isang asset management entity ng isang malaking korporasyon na matagal ng kliyente ng aking law firm. Hindi alam ng asawa mo ang tunay na halaga ng data na ninakaw nila. Nagkamali sila nang kinalaban ang pondo ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Ayaw nilang may gumagalaw sa kanilang teritoryo. Nagulat ako sa sinabi ni Attorney Reyes. Ang data na ninakaw ni Chloe ay hindi lang isang listahan ng mga tago na account. Ito ay ang sagradong teritoryo ng isang malaking kapangyarihan na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Si Marco, na inakalang napakatalino niya habang minamaliit ang kanyang mangmang na asawa, ay sa katotohanan, isang palaka sa loob ng balon na hindi man lang namalayan na inapakan niya ang buntot ng isang tigre. Malapit na tayo sa Tagaytay. Sa labas ng bintana, nakikita na ang mga bundok ng Tagaytay na nababalot ng hamog. 12:00 ng hating gabi. Sa isang luxury resort, si Marco, nakayakap si Chloe, ay tiyak na natutulog na, panatag sa kanyang tagumpay. Anong mukha kaya ang isasalubong niya sa umaga? At kapag sa harap niya ay lumitaw ang basurahan na dapat ay patay na, kasama ang pinakamalakas na hukbo, anong klaseng sigaw kaya ang ilalabas niya? Kinapa ko ang malamig na laptop sa aking bulsa. Ang aking kaalaman bilang isang inhinyero, ang kapangyarihan ni Attorney Reyes bilang isang abogado, at ang malaking puwersa na ginalit ni Marco lahat ay magtatagpo sa isang punto. Attorney, may huli po akong hiling. Sabihin niyo lang po, pagharap natin sa kanila. Hayaan niyo po akong magsabi ng unang salita. Ang unang salita na babasag sa aking 20 taon ng pananahimik. Sige po. Walang ibang mas karapat-dapat sa tungkuling iyan, kundi kayo. Ang sasakyan ay marahang pumasok sa gate ng luxury resort. Ang tunog ng pagsara ng gate ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang pagsasara ng pinto ng isang bitayan. Ang umaga sa Tagaytay ay puno ng maliwanag na sikat ng araw at sariwang hangin. Sa pinakamataas na palapag ng luxury resort, sa isang espesyal na villa, dahan-dahang nagising si Marco. Mula sa isang malambot na kama, "Hay, sarap ng gising na to." Sa tabi niya, si Chloe ay mahimbing na natutulog. Kinuha ni Marco ang kanyang smartphone. Ilang oras na ang lumipas mula nang utusan niya si Lourdes na pindutin ang run button. Sa mga oras na ito, daan-daang milyon na ang dapat nasa kanyang offshore account at sa bahay, si Lourdes ay dapat nagpakamatay na. Sige, check muna natin ang balance at mga balita. Sinubukan ni Marco na mag-login sa kanyang secret account.
Ngunit, ano to? Sa screen, lumitaw ang isang pulang mensahe. Authentication failed. Sa pag-aakalang nagkamali siya ng password, maingat ngunit inis niya itong inulit. Pero pareho pa rin ang resulta. Hoy, ano to? System error ba? Pinagpawisan ang noo ni Marco. Sunod, sinubukan niyang buksan ang remote camera app para kumpirmahin kung patay na si Lourdes. Mayroon siyang itinagong camera sa study. Ngunit nang itap niya ang icon, naging itim lang ang screen. Anak ng, ano ba to? Pinatay siguro ng gagang. Yon ang main switch, bago mamatay? Nagtsk si Marco at sinubukang tingnan ang kanyang company email. Kung nalaman na ang pagnanakaw, dapat ay nagkakagulo na ang kumpanya. Inaasahan niyang makakita ng mga galit na email mula sa board. Ngunit nang buksan niya ang inbox, halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Wala roon ang inaasahan niyang gulo. Ang naroon ay isang company-wide email na may pamagat na important on the termination and filing of criminal charges against Mr. Marco Santos, sales manager. Ano to? Termination? Sa email, nakadetalye ang lahat ng kanyang mga itinatagong transaksyon, kasama ang mga larawan at kung paano niya kinumbinsi si Chloe na magnakaw ng data. At ang nagpadala ay hindi si Lourdes, kundi ang internal audit system ng kumpanya. Paano? Si Lourdes ba? Imposible. Hindi kaya ng bobong babaeng yun to. Noon, nagising si Chloe dahil sa kanyang telepono. Sino ba to ng ganito kaaga? Inaantok niyang sinagot ang tawag, pero nang marinig niya ang nasa kabilang linya, bigla siyang namutla. Ano? Tinanggal ako sa trabaho? Bakit? Pulis? Nasa opisina ang mga pulis? Hindi totoo yan. Nanginginig niyang ibinaba ang tawag at yumakap kay Marco. Marco, problema! Nasa opisina daw ang mga pulis at kinuha lahat ng gamit ko. Nalaman na ang plano natin. Anong gagawin natin? Sabi mo pupunta tayo sa Palawan. Manahimik ka, ako rin naguguluhan. Itinulak niya si Chloe. Yung basurahang babaeng yon. Si Lourdes. Nilaglag niya ako. Pero paanong? Ani hindi niya alam ang password ng computer. At dapat patay na siya ngayon. Sigaw ni Marco. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Oo, mali lang to. System error. Hindi kayang sirain ni Lourdes ang perpekto kong plano. Isa lang siyang losyang na matanda. Ngunit noon, isang tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan. Ding-dong! Nagkatinginan sina Marco at Chloe. Walang dapat dumating sa oras na ito. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Marco. Mula sa labas ng pinto, isang pamilyar ngunit nakakakilabot na malamig na boses ang sumagot. Marco, magandang umaga. Ang ganda ng araw, no? Halos lumabas ang puso ni Marco. Boses iyon ni Lourdes. Ngunit wala roon ang takot na laging naroon. Lourdes? Bakit? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat patay ka na? Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto. Nakatayo roon si Lourdes, nakasuot ng isang eleganteng gray suit. Tuwid ang tayo. At may matapang na tingin. Sa tabi niya, ang asawa ni Chloe, ang kilalang abogado na si attorney, David Reyes, na may malamig na ngiti. Sayang, no? Hindi ako namatay gaya ng gusto mo. At hindi ko rin ililibing ang kasalanan mo. Itinutok ni Lourdes ang screen ng kanyang laptop kay Marco. Naka-display doon ang balance ng audit account kung saan naka-freeze ang daan-daang milyong piso na inaasam niya. Ang asawang minamaliit mo bilang isang mangmang ay siya palang may kontrol sa lahat. Ngayon mo lang nalaman. Kumusta ang pakiramdam? Sa malamig na tingin ni Lourdes, napaatras si Marco. Ang pinto ng silid kung saan dapat ihahatid ang kanilang masarap na almusal ay naging pinto na ngayon ng kanilang bitayan. Lourdes, anong suot mo yan? At bakit kasama mo si Attorney Reyes? Nanginginig na itinuro ni Marco si Lourdes, halos hindi na makapagsalita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang pagod at losyang nakatulong na kilala niya. Isa na siyang babaeng may dignidad,
nakasuot ng mamahaling damit, puno ng talino at lamig. Attorney, nakita niyo ba ang itsura niya? Parang nakakita ng multo. Inaasahan mo kasing sa mga oras na ito, isa na akong malamig na bangkay na may suicide note sa tabi. 'Di ba? Nang humakbang ako, napaatras si Marco at natumba sa kama. Paanong nangyari to? High school graduate ka lang. Isang bobong babae na walang alam sa mundo. Isang basurahan. Paanong nandito ka? Ang mga lumalabas sa bibig ni Marco ay ang mga dati pa ring pang-iinsulto. 20 taon ko nang naririnig ang mga iyon. Ngunit ngayon, para na lang itong iyak ng isang bata sa aking pandinig. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya nang may hindi maitatagong paghamak. Ang nakakatakot kong katahimikan ang lalong nagpalala sa kanyang takot. Hoy, magsalita ka! Huwag kang manahimik dyan! Marco, minsan ba? Tinanong mo kung totoong high school graduate lang ako? Nakita mo ba ang diploma ko? Sumenyas ako kay Attorney Reyes. Tumango siya, kumuha ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Nanginginig na kinuha ni Marco ang mga papel. Iyon ay ang aking college diploma at work history. Graduate ng Electronics Engineering sa isang top university. Team leader ng bank core system. Ano to? Kalokohan. Hindi iyan kalokohan. Ako ang dating leader ng team na bumuo ng isa sa pinakamalaking banking system sa Asia. Ang mga komplikadong investment papers at international transfer flows na pinapirmahan mo sa akin ay parang larong pambata lang para sa akin. Malamig kong sinabi. Ang tunog ng keyboard mo tuwing gabi habang palihim kang nagtatrabaho sa study, kung saang server ka nag-access, kung saang dummy account mo planong ilipat ang pondo. Lahat yon, sinusubaybayan ko real-time mula sa tablet ko sa sala. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari noong pinindot ko ang run button? Binuksan ko ang laptop at itinutok sa kanya. Ang transfer program na inihanda mo ay binago ko gamit ang isang backdoor. Noong sinabi mong, sige, pindutin mo na, ang na-transfer ay hindi lang ang kickbacks mo. Lahat ng ebidensya ng mga pekeng transaksyon mo sa loob ng 10 taon ay direktang naipadala sa NBI server at sa opisina ng presidente ng kumpanya mo. Ano? Ang mukha ni Marco ay naging kulay putik. Ang nanginginig na si Chloe ay napasigaw. Hindi totoo yan! Sabi ni Marco, perpekto ang plano. Sabi niya, kung may data tayo galing sa laptop ni David, hinding-hindi tayo mahuhuli. Chloe, isa ka ring walang pag-asang tanga. Sa wakas ay nagsalita si Attorney Reyes. Ang data na ninakaw mo sa laptop ko, isa iyong honeypot, isang pain na sinadya kong ipanakaw sa'yo. Ang laman nun ay peking data. Sa sandaling gamitin mo yon para sa isang transaksyon, ang IP address at lokasyon ng computer na ginamit ay automatikong ipinapadala sa NBI Cybercrime Division. Sa sinabi ni Attorney Reyes, napaluhod si Chloe. Kahapon, habang nagtatawanan kayo at umiinom ng champagne dito, nakatanggap na ako ng request for cooperation mula sa NBI. Ngayon, naghihintay na sa lobby ng hotel ang mga ahente. Sa oras ng checkout ninyo, aarestuhin na kayo? Tila nawalan ng kaluluwa si Marco habang tinitingnan ang marangyang silid. Ang kastilyong buhangin na pinaghirapan niyang itayo ay gumuho sa isang pindot lang ng aking daliri. Lourdes, patawad. Ako ang may kasalanan. Biglang lumuhod si Marco sa sahig. Hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling. Si Chloe ang nag-udyok sa akin. Ayoko lang na mahirapan ka pa dahil pagod ka na sa pag-aalaga. Oo, ibabalik ko ang lahat ng pera. Hihingi ako ng tawad sa kumpanya. Wag lang pulis. Parang awa mo na. Mag-asawa tayo, di ba? 20 taon tayong magkasama. Halos masuka ako sa kanyang biglaang pagbabago. Ang lalaking nagtaksil at nagplanong pumatay sa akin ay nagsasabi ngayon ng salitang mag-asawa. Marco, tiningnan ko siya ng malamig. May isang bagay kang hindi naiintindihan. Ipinahuli kita hindi dahil sa pagnanakaw.
Binuksan ko ang isang voice recording sa aking telepono at pinatugtog ang sinabi niya kagabi. Bawas pa, sa basura ng lipunan. Nagyelo si Marco nang marinig ang sariling boses. Ang pagplano mong patayin ako. Ang paggawa mo ng peking suicide note. Lahat ng ebidensya na ibigay ko na sa pulis. Hindi na kita asawa. Isa ka na lang kriminal. Na may tangkang pagpatay. Noon, malakas na kumatok sa pinto. NBI. Mr. Marco Santos at Miss Chloe, sumama po kayo sa amin. Pero hindi lang mga ahente ang dumating. Mula sa likod nila, lumitaw ang taong pinakakinatatakutan ni Marco. Mr. Santos! Ang galing mo naman! Presidente? Bakit kayo nandito? Ang presidente ng Trans Global Trading, si G. De Leon, ay pumasok na, may nag-aalab na galit. Sa tabi niya, may mga lalaking nakaitim na suit, mga kinatawan ng malaking korporasyon, na sinabi ni Attorney Reyes, ang ginalaw mo ay hindi lang pera ng kumpanya. Inapakan mo ang teritoryo na hinding-hindi dapat galawin. Huwag mong isipin na pagkakakulong lang ang kahihinatnan mo. Isang nakakabinging sigaw ang bumasag sa tahimik na umaga ng Tagaytay. Nang makita ni Marco ang katotohanan, isang madilim at walang katapusang bangin na lang ang natira sa kanya. Presidente, sandali! Nagkakamali lang po kayo. Gumapang si Marco sa sahig para yakapin ang mga paa ni G. De Leon. Ngunit isang lalaking nakaitim na suit ang humawi sa kanya. Ang tingin ng lalaki ay parang tumitingin sa isang bato sa daan. Nagkakamali? Mula sa sarili mong company server, ipinadala mo sa lahat ng board members ang iyong mga itinatagong ledger, kasama pa ang password ng secret account mo. Anong pruweba pa ang kailangan? Ang boses ng presidente ay puno na ng tahimik na galit. Tumingin sa akin si Marco nang may puot. Lourdes, hayop ka. Pagkatapos kitang pakainin ng 20 taon, ito ang igaganti mo? Traidor kang, matanda ka. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Ang aking pananahimik ang pinakakinatatakutan niya. Sunod niyang binalingan si Chloe. Hoy, Chloe! Ikaw ang nagsabi na kapag nakuha natin ang data sa laptop ni David, perpekto na ang lahat. Kasalanan mo to. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Anong sinasabi mo, Marco? Tumayo si Chloe. Ikaw ang unang nagsabi na nakawin natin ang pera ng kumpanya at tumakas papuntang Palawan. Noong kinuha ko ang data, sino ang nagsabing, milyonaryo na tayo, manahimik ka. Manager ako. Inutusan mo lang akong isang hamak na empleyado. Presidente, pakinggan niyo po ako. Pinilit niya lang ako. Napakasama ng kanilang pagtuturuan. Ang mga dating magkasintahan na nangangarap ng bagong buhay ay wala na. Tiningnan ni Chloe si Marco nang may yelo sa kanyang mga mata. Pinilit? Nakakatawa ka. Ikaw tong baon sa utang. Dahil sa sugal, di ba? Habang abala ang asawa mo sa pag-aalaga, sino ang nagsunog ng milyon-milyon sa kasino? Sinabi mo kay Lourdes na para sa investment ang account. Pero ang totoo, hindi ako nagulat. Alam ko na ang lahat. Ang paggamit niya sa pondo para sa pag-aalaga, ang pagnakaw sa pera ng kumpanya para takpan ito, at ang plano niyang tumakas lahat ay tahimik kong itinala. Tama na yan, malamig na sabi ni Attorney Reyes. Chloe, ikaw din. Maliban sa pangangaliwa, ang pagnakaw mo sa confidential data ng kliyente ko ay hindi matatapos sa simpleng pagkatanggal sa trabaho. Gaya ng sinabi ng presidente, ang ginalaw ninyo ay isang lugar na hindi dapat pasukin ng ordinaryong tao. Sa labas ng bintana, may ilang itim na luxury car ang nakaparada. Mula roon, sunod-sunod na bumaba ang mga hindi inaasahang tao. Aksila. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Naroon ang mga abogado ng Alcantara Group, ang pinakamalaking shareholder ng Trans Global Trading at isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Mr. Santos, ang offshore server na ginamit mo bilang dummy account
ay isa sa mga private investment channels ng Alcantara Group, sabi ni Attorney Reyes. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung gaano kalaking tao ang ninakawan mo? Hahabulin ka nila gamit ang lahat ng paraan, hindi lang sa batas. Hiiik! Napaihi si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang marangyang sahig ng villa ay nabahiran ng kanyang dumi. Si Chloe naman ay nanginginig na lang habang hawak ng mga ahente. Tara na, gengeng. Lourdes! Sabi ni Attorney Reyes. Bago umalis, hinarap ko si Marco. Marco, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Ano? Tulungan mo ako, Lourdes. Patawad. Sa loob ng 20 taon na tinawag mo akong isang mangmang sa isang maliit na sulok ng aking budget notebook, isinulat ko ang lahat ng pira-pirasong impormasyon tungkol sa mga ilegal na gawain sa kumpanya na ipinagmamalaki mo kapag lasing ka. Matagal akong naghintay, Marco. Naghintay ako sa araw na ikaw mismo ang maglalagay ng sarili mong leeg sa pinakamataas na bitayan. Nagyelo si Marco. Ang pananahimik ng asawang minamaliit niya ay hindi pala tanda ng pagsunod. Ito pala ay ang pananahimik ng isang mangangaso na naghihintay sa kanyang biktima. Dalhin niyo na sila! Sigaw ng presidente. Hindi! Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos! Ako si Marco Santos, isang elite manager. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa mawala. Naiwan kami sa marangyang silid. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hinarap ako ng presidente. Lourdes, may isa pa akong kailangang kumpirmahin. Sa data na ibinigay mo sa pulisya, kasama rin doon ang isang lihim tungkol sa'yo. Alam mo ba yon? Opo, alam ko po. Ngumiti ako. Ang paghihiganti ay nasa kasukdulan na, ngunit mayroon pang isang katotohanan na ako mismo ang kailangang harapin. Nang mawala na ang lahat, bumalik ang katahimikan sa villa. Ang sikat ng araw sa mga bundok ng Tagaytay ay tila isang malupit na paalala ng kagandahan. Tiningnan ni G. De Leon, ang presidente, ang aking laptop, Lourdes, ang huling encrypted folder sa data na ibinigay mo sa pulis, pinabuksan ko gamit ang aking autoridad. Ang totoong pangalan mo, ang iyong nakaraan. Halos himatayin ako. Tahimik ko itong tinanggap. Si Attorney Reyes sa tabi ko ay tila may hinala na. Kaya't hindi siya nagulat. Hindi ko po ito inilihim, presidente. Dahan-dahan kong sinabi. Kahit sabihin ko sa kanya, hindi naman siya maniniwala. At gusto ko lang ng isang simpleng buhay bilang si Lourdes Santos. Ipinakita sa akin ng presidente ang litrato ng isang matandang lalaki sa kanyang telepono. Ang biyenan mo, si G. Antonio Santos. Ang taong inalagaan mo ng 5 taon, opo. Alam mo ba na si G. Antonio, ang silent founder ng Trans Global Trading at ang aking mentor? Noon, tila yumanig ang hangin. Si Marco ay naniniwalang ang ama niya ay isang simpleng negosyante lang. Nang magkasakit ito, ipinasa niya sa akin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit ang totoo, ang kanyang ama, ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanya at nag-angat kay G. De Leon sa kanyang posisyon. Umatras si G. Antonio mula sa lahat. Alam niyang ang anak niyang si Marco ay malulunod sa kapangyarihan. Kaya't ang lahat ng kanyang yaman at ang majority shares ng Trans Global ay ipinagkatiwala niya hindi sa kanyang anak, kundi sa isang babae. Tumingin sa akin ang presidente. At ikaw yon, Lourdes, tumango ako. Ito ang pinakamalaki kong sikreto. Sa loob ng 20 taon, habang tinitiis ko ang mga insulto ni Marco, ako pala ang majority shareholder ng kumpanyang ito, ang nag-iisang tagapagmana ng aking biyenan. Bago mamatay si G. Antonio, nag-iwan siya ng sulat. Kung sakaling lokohin ni Marco si Lourdes, sa sandaling iyon, ibigay mo sa kanya ang lahat ng karapatan para gamitin ito. Nanginig ang boses ng presidente. Tinawag kanyang basurahan. Pero siya ang nagkamali. Hindi niya alam na ang silyang inuupuan niya, ang buong kumpanya, ay nakatayo sa pundasyon na ikaw
Hinimay ko ang aking laptop. Ang sabi po sa akin ni Itay, Lourdes, kung aalagaan ka niya, hinding-hindi mo na kailangang gamitin ito. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Ngunit kung saktan ka niya, huwag kang mag-atubiling kunin ang lahat sa kanya. Sa loob ng 5 taon, habang nag-aalaga ako, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Siya ang nasasaktan na makitang sinasayang ng kanyang anak ang isang hiyas na tulad ko. Ang milyon-milyong utang ni Marco sa kasino, palihim itong binayaran ni Itay gamit ang account na nakapangalan sa akin. Ang perang ginamit nila sa Tagaytay, kung tutuusin, ay galing sa akin at sama na mula kay Itay. Nakakatawa, no? Bulong ko. Tinawag niya akong isang mangmang na walang alam. Pero kung minahal at iginalang niya lang ako, hindi lang daan-daang milyon, kundi bilyon-bilyon sana ang naging kanya. Lourdes? Mahinang sabi ni Attorney Reyes. Sinadya mo itong ilihim? Hindi po. Siya ang hindi nakinig. Tiningnan niya lang ang panlabas na anyo ko. Kaya't ang pinakamalaking kayamanan na nasa harap na niya, siya mismo ang nagtapon sa basurahan. Bumalik ang katahimikan. Ngunit ito ay isang malinaw na katahimikan. Yumuko ng malalim ang presidente sa akin. Bilang majority shareholder at tagapagmana ni G. Antonio Geneng. Lourdes, hinihiling ko ang iyong tulong para ibangon ang kumpanyang ito. Presidente, hindi po ako ganoon kadakilang tao. Ngumiti ako. Gusto ko lang ibalik ang dignidad ng aking 20 taon at ang pride ng kumpanyang minahal ni Itay. Para doon, siguro, may magagawa ako. Sa aking laptop, hindi lang ebidensya laban kay Marco ang naroon, kundi pati na rin ang isang detalyadong plano para sa muling pagbangon ng kumpanya. Ang mararanasan ni Marco ay hindi lang pagkakakulong, kundi ang habang buhay na pagsisisi sa kung ano ang kanyang sinayang. Tara na po, attorney. Para sa huling pagtatapos, tumayo ako at tumingin sa salamin. Ang nakita ko ay isang babaeng may dignidad. Hindi na nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Ang kwento ay papunta na sa rurok ng tagumpay at sa isang nakakaantig na katapusan. Ilang araw matapos ang madramang pag-aresto sa Tagaytay, kasama ko si Attorney Reyes sa isang kulungan. Ang Marco na lumabas ay halos hindi ko na makilala. Maputi na ang buhok, humpak ang pisngi, at wala sa sarili ang mga mata. Lourdes, dumating ka. Tulungan mo ako. Ilabas mo ako dito. Nagkakamali lang sila. Sigaw niya. Hinahampas ang salamin. Wala na ang dating yabang. Huminahon ka, Marco. Hindi ako naparito para tulungan ka, kundi para sa huling proseso. Inilabas ni Attorney Reyes ang isang dokumento. Mr. Marco Santos, bilang abogado ni Geneng, Lourdes, formal kong isinusumite ang divorce petition, ang claim para sa lahat ng perang ninakaw mo, at ang pagbabayad ng lahat ng utang mo. Ano? Wala akong ganoong kalaking pera? Alam ko. Kaya ang retirement pay mo, lahat ng ari-arian mo, ay kukunin para pambayad. Kahit makalabas ka ng kulungan, habang buhay mong babayaran ang utang mo sa akin. Loko ka! 20 taon tayong magkasama. Si Chloe? Nasaan si Chloe? Tutulungan niya ako. Si Chloe? Ngumisi si Attorney Reyes. Abala siya sa pagharap sa kasong isinampa ko laban sa kanya. At sa investigasyon, sinabi niyang, pinilit lang ako ni Marco. Galit ako sa lalaking yon. Traidor! Napaupo si Marco. Ngunit, ang totoong impyerno ay magsisimula pa lang. Marco, tinawag mo akong isang mangmang na basurahan, di ba? Inilabas ko ang isang kopya ng stock certificates. Ang kumpanyang pinagmamalaki mo, ang 51% ng shares? Alam mo ba kung sino ang may-ari? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi! Imposible! Oo, ipinamana sa akin lahat ni Itay. Ako ang majority shareholder ng Trans Global Trading. Ang kumpanyang pinagsisilbihan mo ay pag-aari ko. Isang nakabibinging katahimikan.
Sinungaling! Hindi gagawin ni Itay yon. Ako ang anak niya. Alam ni Itay, nasisirain mo ang kumpanya at kung gaano mo ako minamaliit. Nakita niya ang lahat. Lumapit ako. Ang perang ginamit mo sa Tagaytay. Kung minahal mo lang ako at inalagaan si Itay, ang bilyon-bilyong mana at ang kumpanya ay sana sa'yo na ngayon. Bilyon. Bulong ni Marco. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kalaki ang kanyang sinayang. Ang babaeng tinawag mong basurahan ay may hawak ng lahat ng yaman at kapangyarihan na hinding-hindi mo makakamit. Nakakatawa, no? Nagnakaw ka ng ilang milyon para sa isang isla, pero ang hawak mo na pala ay ang gintong susi para puntahan ang kahit saang lugar sa mundo. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Lourdes, patawad, patawad, magbabago na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, dilaan ko man ang paa mo. Nandidiri ako sa'yo. Tumayo ako. Ang 20 taon ko ay hindi na maibabalik. Pero ang habilin ni Itay, tutuparin ko. Sa loob ng kulungan. Pagsisihan mo ang katangahan mo sa bawat segundong lilipas. Wag! Wag kang umalis! Lourdes! Ang kanyang sigaw ay pinutol ng mabigat na pinto. Sa labas, yumuko si Attorney Reyes. Tapos na po ang lahat. Lumabas ako ng kulungan. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Isang sariwang hangin ang pumuno sa aking baga. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Isang mensahe ang dumating. Isang ulat tungkol sa huling sinabi ni Chloe sa investigasyon. Isang katotohanan na magdadala sa kasong ito sa isa pang nakakagulat na antas. Ang mensahe mula kay Attorney Reyes ay isang voice recording, ang huling sinabi ni Chloe habang umiiyak. Niloko niya ako, sabi ni Marco. Mayroon siyang isang tangang asawa na pagkukunan ng pera. Patayin natin siya para makuha ang insurance at habang buhay na tayong magpapakasaya. Ito na ang huling piraso na hinihintay ko. Attorney? Narinig niyo po? Umamin siya sa planong pagpatay para sa insurance. Opo. At para gumaan ang sentensya niya, itinuro niya ang lihim na safety deposit box ni Marco kung saan nito itinatago ang mga perang ninakaw niya sa bahay ninyo sa loob ng 20 taon. Sa loob ng maraming taon, habang abala ako, ninanakaw pala ni Marco ang mga alahas na pamana sa akin ni Itay at ang aking personal na ipon. Hindi na ako nagalit. Inihanda ko na lang ang kanyang huling entablado. Ilang araw ang lumipas, humarap ako sa media bilang bagong chairperson ng Transglobal. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa iskandalong idinulot ng aming dating manager. Ngunit ngayon, mayroon akong isang anunsyo. Ang 300 milyong pisong ninakaw ni na Marco Santos at Chloe na narecover ko ay idodonate ko ng buo sa isang foundation para sa welfare ng aming mga empleyado at sa mga community-based na programa para sa pag-aalaga ng mga matatanda. Nagkagulo ang mga reporter. Pero chairperson, pera niyo po iyon. Ang pera ay dapat nasa kamay ng mga taong gagamit nito sa tama. Ang perang nakuha sa panloloko ay walang halaga. Ang pagnanasang iyon na naging dahilan ng kanilang pagbagsak ay buburahin ko sa mundo. Ang press conference ay live na ipinalabas sa buong bansa. Sa isang maliit na TV sa kulungan, nakita ni na Marco at Chloe ang lahat. Hindi! Ang 300 million ko, ang perang pinaghirapan kong ipunin. Bakit? Hayop ka! Ibalik mo ang pera ko, ang kalayaan ko, ang Palawan ko, ang mga designer bag ko. Lourdes, hinding-hindi kita mapapatawad. Papatayin kita. Wala nang natira sa kanila. At dahil sa attempted murder, lalong humaba ang kanilang sentensya. Si Chloe ay itinakwil ng kanyang mga magulang. At bilang huling ganti, ginawa kong permanente at pampubliko online ang lahat ng record ng kanilang krimen. Kahit makalaya sila, sa isang search lang, lalabas ang kanilang pangalan bilang mga manloloko at mamamatay tao. Wala na silang lugar sa bansang ito.
Matapos ang press conference, dumating ang mga magulang ni Chloe sa aking opisina at lumuhod. Chairperson, patawarin niyo po ang aming anak. Hindi ko siya mapapatawad. Pero ang habambuhay ninyong pagdurusa sa kasalanan niya ay isa na ring parusa. Huwag na kayong magpakita sa akin. Ang aking pananahimik, ang pinakamatinding pagtanggi. Ang tanawin mula sa bintana ay ginintuan dahil sa papalubog na araw. Iba ito sa kaligayahang pinangarap ko, 20 taon na ang nakalipas, ngunit ang nasa puso ko ngayon ay isang ganap na kalayaan. Tara na, attorney. Para sa huling sorpresa, kailangan nating bigyan sila ng magandang libangan sa loob ng kulungan. Libangan po? Opo. May nahanap po kasi akong ebidensya ng isa pang kerida ni Chloe, isa sa mga tauhan ni Marco. Ano kayang magiging itsura ni Marco kapag nalaman niya yon? Ang rurok ng paghihiganti ay hindi pa tapos. Ilang buwan ang lumipas. Ako ay naging isang abala, ngunit masayang chairperson. Binago ko ang kumpanya. Tinanggal ko ang mga mayayabang at ipinatupad ang isang sistema na nagpapahalaga sa pamilya at personal na buhay. Bumalik ang sigla sa kumpanya. Isang hapon, binisita namin ni Attorney Reyes si Marco sa kulungan. Iba na siya. Maputi na ang buhok, uugod-ugod, at wala sa sarili. Mula nang malaman niya ang tungkol sa isa pang lalaki ni Chloe, tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Lourdes. Si Chloe. Nasaan si Chloe? Nasa ibang kulungan siya. Pero ang gusto niyang makita ay hindi ikaw, kundi yung bata mong tauhan. Napasigaw si Marco at nahulog sa upuan. Ang babaeng minahal niya at handa niyang ipagpatay ay ginawa lang din siyang isa sa mga lalaki nito. Ang katotohanang iyon ang tuluyang dumurog sa kanyang pride. Tara na po. Wala na tayong sasabihin pa. Umalis kami. Nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga iyak ay parang ingay na lang sa malayo. Pagkatapos, dinalaw namin ang puntod ng aking biyenan. Inalayan ko ito ng paborito niyang alak at mga bulaklak. Itay, tinupad ko po ang pangako ko. Habang buhay siyang magdurusa. At ang kumpanyang minahal ninyo ay nagsisimula na muli. Tila sumagot ang hangin na parang sinasabing, "Magaling, Lourdes, Geng." Lourdes, ano na po ang plano ninyo? Tanong ni Attorney Reyes. Ipapasa ko po ang pamumuno kay G. De Leon. Balak ko pong mag-aral ulit tungkol sa mga bagong teknolohiya para sa pag-aalaga. Gamit ang aking kaalaman sa IT at karanasan, gusto kong gumawa ng isang sistema para tulungan ang mga nahihirapang may bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na tinawag ni Marco na losyang. Ang mga kamay na ito ang sumuporta sa aking biyenan, nangalap ng ebidensya at humubog sa aking kinabukasan. Bagay po sa inyo yan? Ngumiti si Attorney Reyes. Ako rin po. Balak kong mag-focus sa pagiging human rights lawyer. Ang tapang ninyo ang nagpagising sa akin. Nagkamayan kami. Isang ugnayan hindi ng pag-ibig, kundi ng dalawang taong magkasamang umahon mula sa impyerno. Ay, oo nga pala, Geneng. Lourdes, nakangiting sabi ni Attorney Reyes. Alam niyo po ba kung ano ang laging binubulong ni Marco sa kulungan? Ano po? Na elite pa rin siya. Hindi po. Ito po ang lagi niyang sinasabi. Ang pangit ng pagkain dito. Gusto kong kainin yung adobo ni Lourdes. Napatawa ako. Ang pagkaing tinawag niyang pagkaing pulubi. Nang mawala, doon niya lang nalaman kung ano ang nag-aruga sa kanya. Ngunit hinding-hindi na niya iyon matitikman muli. Sayang, no? Ang luto ko, hindi na para sa mga basurahan. Sabay kaming tumawa habang pababa sa sementeryo. Ang aking 20 taon ay hindi na sayang dahil sa pananahimik, natutunan ko ang tunay na lakas. Dahil sa mga insulto, natuklasan ko ang aking halaga. Sa harap ko ngayon ay isang tuwid at malawak na daan.
Hindi ko na kailangan ng pahintulot ng iba. Ako si Lourdes, ang bida sa sarili kong buhay. At ngayon, sasalubungin ko ang isang maningning na bagong umaga. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang ibon na malayang lumilipad. Sa ganda ng kanyang mga pakpak, bahagya kong ipinikit ang aking mga mata at binasbasan ang aking sariling hinaharap.